Magandang gabi, magandang umaga at tanghali sa inyong lahat mga kabrigadang Pinoy Survivor. Kahit nasaan kayong lupalop sa mundo o dito sa Pilipinas, sa ating mga OFW, kamusta na kayo? Hindi pa tapos ang laban. Hindi pa tapos. Parang Fernando po. Hindi pa tapos. Kakalusin na kayo. You know, Congress, hindi i-correct ko yung binabalita kasi ng ibang vlogger, natakot ang Congress, inorderan na Supreme Court. Wala pa yung Supreme Court. Nag-file pa lang ng kaso. Hindi kaso actually hindi kaso. Petition. Habeas corpus tsaka certiorari man. So, yung yung Supreme Court pag-aralan and then maggawa sila ng parang action kung kakatigan nila yung Congress o hindi. Kung sasabihin ng Supreme Court yung Congress, may power yung Congress, kaya tama lang yung mag-contempt sila, may contempt power sila. Pwedeng ganun nasagot ng Supreme Court. Or pwedeng sabihin ng Supreme Court, Congress overstepped. They do not know the law. Yung mga ganun ba? They violated the Constitution. They violated the rights of Celis and Badoy. The Supreme Court, kung kahapon Monday ng hapon, pinail ni Attorney Roque, no? Ni Spox Roque, siya, magde-deliberate pa yung Supreme Court. I-schedule pa yan kung kailan. But since ang Congress na i-release na sila, parang Congress is hoping na maging moot and academic para hindi na mag-meeting ang Supreme Court. Ang pinapanalangin ko, pag-meetingan pa rin ang Supreme Court at mag-issue pa rin ng statement ang Supreme Court. Kung ano yung findings nila, kung ano yung tingin nila. Because kung ano yung pananaw nila, may impact yon sa Congress. So ang Congress nagsabi, sige, bibigay nga namin si Celis ng furlough, ng parang palalayain, leave, no? Palalayain ka ng in condition na kasi para puntahan niya yung nanay niya kasi parang masama daw ang ng nanay. So, humingi si Celis, sa Celis na pwede siyang bumisita sa kanyang nanay. Biglang sinasabi ng Congress na mga congressmen na matapang, may katwiran, ganun ba, na hindi pwede. Iurong mo na muna. Iurong mo na muna yung iyong petisyon. Napakawalang yan ng natin, Congress natin, Sorry mga honorable, pero napakawalang yan ng ginagawa nyo. Kaya abuso talaga kayo Okay. Kaya nga marami sa amin nag-indicate na pumirma. Now, ang yata, 150 plus na. Wala pa doon yung hindi nawawala pa yung mga pangalan namin iba. Because hindi namin alam kung nasaan yung master list, yung origin, no? Yung iba sa amin, di alam kung nasaan. Basta sumulpot siya and then, sign ako, count me in. Ganun lang ang nangyayari. So, iba, kagaya ko, dinaan ko sa message. Dinaan ko sa isang upper class, na class 77, na laging pinagmumulan ng mga manifesto. So, ang tingin ko, sa kanya galing, nagsabi ko, sir, pirma mo, mo ako, sir, sama mo ako dyan, pirma mo ako. Kasi lagi naman ako sumasali sa mga ganyan na manifesto. Tapos, yung comply pa nga, nakakaya pa ako nag-comply pa sa akin si sir na, Dan, nagawa na raw niya, sinama yung pangalan ko. Tapos, nakita ko, senior ko. After, kaya nga sabi ko, okay na ako. Happy ako kasi sabi ko, I take pride na I'm one of these PMA standing up for whatever you sinulat doon sa manifesto. Ang haba, So, happy ako. Tapos nakikita ko yung mga kakilala. Uy, kita ko, ganyan. Pati mga mista, nakita ko. Happy na ako kasi may pag-asa pa rin tayo.
Okay. But, but does it end there? Hindi pa. Congress, hindi pa. Pinakawalan si Celis at saka si ano, Doc Lorraine Badoy. Matapos yung nakawin yung 7 araw nila at nag-hunger strike sila at matapos yung pahiya sa madlang people na kayo ang napahiya. Congress ang pahiya. Okay, so ang conclusion, talo ang Congress. Talo. Kasi natakot ang Congress. Dahil babanatan pa ng for humanitarian purposes. Humanitarian consideration. Bulol. Paano yung may Supreme Court na papasok sa eksena. Kasi kahihiyan ninyo pagka nagdeklara ang Supreme Court na sinasabi, hoy, Congress, mali yan, i-release ninyo because you are violating the rights of these two people, Celis and Badoy. You're violating the rights and you are violating your own laws na you created in Soto Law. At saka whatever laws pa na binabayan. Shellacking ang mangyayari. Talagang yung Congress maupakan talaga left right, parang sinampal, pak. So what? Judiciary kapantayan. Pero, sino ba nag-interpret ng batas? Di ba ang judiciary? Kayo, nag-create ng batas. Yun ang function ng Congress, mag-create kayo ng batas at mag-liquidate kayo. Mag-liquidate kayo ng walang resibo. Mga animal. Bad yun. Mali yun no? So, okay. Tapos, at least yung PMA na manifesto, it's a saving grace. Over and above dun sa kay Mayor Magalong na lumabas. Kay Idol Mayor ng Baguio, Idol. Lamang lang sa akin si Sir na isang paligo, 82 yun 83 ako no? Lamang siya na isang paligo. Pero, sabi ni Sir, matagal niyang a true patriot, ito yung sa site niya, sa public servant, a true patriot champions truth and integrity above anything else. Agree, 100%, a true patriot champions truth and integrity above anything else. We are the champions. Mayor Benji Magalong attests to the patriotism of Representative Romeo Acop, P-Mayor class 70, if I'm right, no? He questioned the statement of Sunshine Media Network International SMNI. Anchor Lorraine Maribadoy on Love of Country during the recent blah blah blah. I served directly under, ito na yung statement, I served directly under Congressman Acop for 8 years from Cordillera to Mindanao to NCR. I can personally attest to his sense of patriotism. Very good, as I am also attesting to your sense of patriotism, sir. In several occasions, he sacrificed his career and his own personal interest for love of country. Lalo, kagaya niyo, sir, kayo. Imagine yung mamasa no na Board of Inquiry that you were the chairman. Ay, saludo ko because you were supposed to be the Chief PNP and it was promised to you already na, sige, Chief PNP ka, wag mo implicate si Pinoy. But you still came out with an honest to goodness na kung ano yung findings nyo. And Bato was there, no? Happy ako kasi sabi ko, hanip to mga, at least itong mga PMAR na to, mga snappy, na hindi mabibili, na hindi baling hindi mabigyan ng posisyon. Basta kung ano yung tama. Doon ako. Kaya idol ko yan At kasama ko yan sa Honor Committee. Honor Committee, 4 na taon. Sama ko. Kasi nung pumasok ko, Honor Committee na yun So, 4 na taon ako Honor Committee. 3 taon. 82, 83 siya. 82, 83, 84. 85. Basta kasama ko siya. So, graduating siya. Yearling siya, plebo ko na Honor Committee. So, 3 years pa kami nagkasama sa Honor Committee. Makita mo yung pagka-straight niya na tao Okay, so there's no question. Ang ano ko lang, sir, hindi ako sang-ayon sa iyo. Sorry, sir. Sorry po. He
He sacrificed his career and his own personal interest for love and country and to protect the integrity of the police organization. Nung pinapanood ko yung ilang beses yung hearing, nung sinabi ni Lorraine Badoy na, in fairness, no, sinabi ni Lorraine Badoy na I feel bad, parang ganon yung dating, yung ganon yung peg, na parang disappointed siya dun sa kinilos ng Congress, kasi tatay niya Congress, tas dun siya lumalaki sa Congress bilang bata, nung pinapalaki siya ng kanyang congressman father. Tapos noon, I feel bad na na ganyan yung kinilos ng Congress, kasi nga yung sa kanya lang is inaano niya love of country. And then nag-react si Congressman Acop na yun nga, very politely pa nga sabi na Madam Badoy, I am sorry for what happened to you today. Pero you do not have a monopoly of love of country. Yun, doon ako oops, anong ginagawa ni sir? Anong ginagawa ni sir? Mali naman yun. Right ni Dr. Badoy na magsalita, mag-statement. Humingi siya ng permiso sa Kongreso na pwede ba magsalita. Sasabihin niya, kasi inaano siya kinontempt siya Kinontempt siya Oh, nasabing lying ka sa harap ng TV, yung national TV, sasabihin, sinungaling ka. Siyempre, kung ikaw, feeling mo, hindi ka sinungaling, at you're just be misunderstood, ako, sasabihin, mumurahin ko pa Congress Buti pa nga, tame si Doc Lorraine. Ako, mumurahin yung mga hinayo pa kayo. Wala kayo sa lugar Kasi, people of the Philippines, ang Congress, really abused their power. Kahit anong sabihin ninyo kahit Congress, kahit mag-defend na mag-defend, you abuse your power. Simple, because kung hindi kayo mabuso, hindi nyo pinakawalan si Doc Lorraine at si Ka Eric. Pinaglaban nyo, hinintay nyo yung korte. Because you are very sure doon sa ginawa ninyo na contempt sila. Nadinig nyo lang yung nag-file ng yung sa korte at nagpirmahan tong mga PMA na to. Hindi biro yung nagpirmahan, panay general. No, nandun general problem. Sama mo na si General Merchandise, General Upholstery, General Manager, no? Panay, both retired, hindi makapirma yung mga active Hindi makapirma. Yun ang nakakatakot doon. Pagka nakita na mga active na yung mga upper class nila na mga ina-idol nila, nakapirma. Tapos sila lang hindi makapirme. Kabahan kayo. Kaya kinabahan ng Congress Kasi saan to pupulutin pagka hinayaan nyo, mag-snowball to? Kaya, boom, pinakawalan. Kasi yun yung demand doon sa manifesto. Pakawalan nyo agad yan, masasara kayo. Why? Congress, your power emanates from the people. Ibig sabihin, the people can shut you down. The people can discharge you, can terminate you at any point in time kung gustuhin ng tao. Meron tayong processes, meron tayong legal processes, meron tayong constitution. Pag sinabi ng taong bayan, to hell with the Constitution, pati yan papalitan namin. Kasi yung Constitution na yan, ginagamit nyo para protektahan yung sarili ninyo. O para abusuhin, para kumita kayo, para balahurain ninyo. Binabastos nyo. Gago kayo. Wala na kaming tiwala sa inyo. Pag sinabi ng Pilipinas yan, goodbye Congress. You see, the people of the Philippines can shut down Congress. The people of the Philippines can fire every one of you. I'm not instigating. I am warning you as to what may happen. Yun yung problem ng Congress. Because in trying to save face do sa what may happen, lalo kayong nabaon sa kumunoy. Lalo kayong mababaon sa kumunoy. Dahil sa kasyabihan ninyo at sa kaarogantehan ninyo, dahil sa inyong abuso sa power na imbis na yung taong bayan protektahan ninyo, inaabuso ninyo.
At ang issue, hindi si Badoy, hindi si Eric, hindi yung SMNI. Ang issue, mga taong bayan, ay yung pera na kung ilang taon na yan, ang liquidation, accounting and liquidation ay by certificate. Yung concurrent na resolution number 10, yun ang issue. Nililihis nyo pa yung topic para yung taong bayan maloko ninyo. Hindi loko-loko ang taong bayan. Kaya nga, delikado ang Congress. Delikado kayo. You better, yung mga matitino dyan, yung mga inosente, you better start thinking how to terminate that resolution, rescind that resolution. Somebody na matino dyan should stand up, be recognized, and file a resolution terminating, abrogating, tama ba yun, mga term? Tapusin ang walang kabalbalan, ang walang iya, na walang katorya-torya na resolution number 10. At ang i-push forward ay ang accounting ng pera, ang liquidation ng pera, ang pag-audit dun sa pera, resibo, item for item to the single centavo, bigyan ka ng 50 million, 48 million, 10 million, you 25 million, Senate, Congress, ang inyong gagawin na patakaran, papatayin ninyo yung nakagawian na kung ilang taon na yan, kung 20, 30 taon na yan, na palakaran, na kalakaran, tigil nyo na. Kasi kung hindi nyo gagawin yan, you will be shut down by the people of the Philippines through a revolutionary government. And I'm warning you, I am for you, guys. Marami akong kakilala dyan sa Congress at saka sa Senate. May mga kakilala rin ako kahit papaano. So, I'm warning you because kayo umabuso talaga kayo. And ngayon, ililis nyo pa, babanatan nyo pa SMNI. No, sige, tanggalin nyo na yung franchise. Gusto nyo, summary hearing, tanggalin nyo na yung franchise. But that will not save you the perception of the people. Akala nyo nakawala kayo? Mga ungas, ganun ng tao. Ganun yung nadidinig ko. Mga walang niya kayo. Kami nagbabayad ng taxes. Kahit nga ako walang ka pera-pera, sabihin ng iba, may VAT naman. Binabawasan din ako, nagbabayad ako ng taxes. Yung mga nagre-remit, nagbabayad sila ng taxes, etc. Tapos, ang issue is yung pera ng taong bayan, ilang bilyon yan na hindi kayo hihingan ng resibo at magse-certify lang kayo sa COA na hindi kayo ma-question kasi meron kayong ginawang resolution number 10 at pagka-question kayo ng sino man, babawasan nyo, kakaltasan nyo, papahirapan ninyo sa kanilang budget. Pera-pera to Gusto nyong tanggalin kayo ng buo ng taong bayan. Bala kayo sa buhay nyo. Basta ako sinasabi ko lang, I am not a prophet. Practical lang ako na tao. I have a gift of foresight. Nakikita ko kung yung winiway ko ba. Delikado kayo. At baka madamay pa si BBM. Madadamay si BBM. Mag-shutdown. Hindi makatapos yung administration. Kasi yung taong bayan, pikang-pika Saka nakakita, harap-harapan, ilang taon kayong ganyan. Kaya pala ginawa nyo kamag-anak incorporated. Tatakbo yung lalaki, yung asawa. Pagkatapos ng 3 term, yung babae, yung misis. Pagkatapos ng isang term, babalik si lalaki, o hindi kaya, magpo-full term yung babae, and then yung anak naman. Kamag-anak incorporated. Kaya pala ganon. So, ang aking pleading sa inyo, kung sino pa man ang natitira dyan sa Congress at sa Senate, mga pangalan na aking
nirerespeto. Need I enumerate your names? Pasukan sana kayo. Ang prayer ko, pasukan sana kayo ng konsensya ninyo. Pasukan sana kayo ng Holy Spirit at isipin ninyo. Mali naman talaga to eh.